Okay, thank Mr. you, Chair. Congressman Manuel. Yes, Congressman Abante. Yes, kanina po sa testimony ni Raquel Lopez, sa sinabi niya na nagpunta sa kanila si Colonel Garma at ang katwira po ni Colonel Garma, siya po ay nag-rekurida paggabi, ano po, at sinabi niya na sumigaw si Colonel Garma. Pakiulit nga po, Miss Lopez, ang ginawa ni Colonel Garma doon sa inyong bahay noong lamay. Ana ra siya nga pag-agi niya sa buha nga nganong gibilaran man ninyo nga mo to nga wa man di ko kilanagan man mga tao ni ana ra dayon ni ana siya nga bakit sila patay dito marami ni sila mora to Your Honor. Okay. Naintindihan ko naman, no, ang iba, ang Tagalog, no. So, Colonel Garma, iyo bang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa insidenteng yan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary. Kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely. Kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Garma, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating, sa Pilipinas, halos lahat ng namamatayan may sugal eh. Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? Pagkakaalam ko po, para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Yun ang Yan. pagkakaintindi ko po. Aside from The thing is, ang alam ko dyan, ako, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan, nagusugal sapagkat doon, sa mahihirap sa mayayaman wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh, see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako nagdadasal din ako eh. Pero palagay nyo kaya yung kanyang pagdadasal, ibibigay nyo yung pera para ipalibing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin yan, sinasabi nyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako mali? Sinasabihan nyo, huwag na kayong magsugal, magdasal lang kayo. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako? Hindi. Sinasabihan nyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi Well, ka na. hindi Kasi sir, sabing there's something wrong. Tanay lang. okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore, nagsasalita kayo doon sa lamay at sinasabi nyo sa mga nagsusugal, o wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Tama ba ako? Hindi. Yes po, Mr. Yung pala Chair. naman ibig sabihin, nabanggit nyo rin doon. Yung sinasabi ni Raquel, palagay nyo kaya itong si Raquel Lopez ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan. Nag-travel pa ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. Para lamang humarap sa inyo. Natatakot nga sinabi nga nila, si Baby Rosales, sinabi si Raquel Lopez, nung kayo nag-appear doon nagpulasan ng mga tao Tama ba ako? Nag-alisan yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan sinabi nila Dalawa yan nagsasabi. Na ang sabi, kapag ikaw napupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun Ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan sapagkat ikaw naman ang chief of police, ikaw ang direktor.
Alam mo ang nangyayari. Colonel Garma, nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatay itong mga to eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat may iwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo eh. Ito patay itong mga to eh. Oh, tinan nyo ha, meron ako natanggap na sulat dito. Urgent motion to allow Rowena Garma to undergo medical check-up. Ito ha, nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Movement's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right? Ha? To life? Miss Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Eh napatay yung kanilang kamag-anak eh. Napatay yung kanilang kamag-anak, na-violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh, tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, yan o. O, dito, binasa ko dito ang iyong karapatan. At nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat meron kayong karapatan as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayon din sila. Meron din karapatan to mga taong to. Anong ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo eh. Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Ha? Tinanggalin nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi, What are you going to explain for? You are asking, kanina po, nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, tama ba na na-violate ang kanilang Yeah. constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Ang gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat. Thank you, Congressman Abante. The next to interpolate is Congressman Dan Fernandez. Okay, thank you, Mr. Chairman. Puso mo, brother. Okay, kay Raquel Lopez. Ma'am, a while ago, we heard na sinabi niyo po kanina na bakit nilalamay yung patay na binanggit ni Colonel Garma. Is this true? Na bakit nilalamay yung O patay? tinuod, Your Honor. Na, so, Nagsabi siya nga, bakit isa lang patay dito? Marami sila. marami sila. Wala dyan ako nakalimti na yung isulti, Your Honor. So, parang... Kasabot man ko kay, bisag Tagalog to gamay, kasabot man ko. Okay, at si baby, ano naman, si baby Rosales? Rosales, I heard you were saying, yung sinasabi mo, yung nakiramay naman siya at nagpadala ng bulaklak. Correct? Hindi po. Ano yung sinabi niyo po kanina? Nagpunta lang po siya doon. Galing po siya sa Karakil. Okay. Galing siya doon. Pagpunta niya doon, siyempre yung mga tao, nakita sa mata, marami kasi sila mga pulis. Di, tumatakbo. At saka yung lamisa, tinumba. Niya sabi pa niya sabi niya doon, ayaw niyang pag-asugalan yung patay. Gusto niya yung pagdasalan. Okay. Oo, So, sabi. inalis niya yung sugal, tinumba niya, tapos sinabi niya, dapat walang sugal. Kailangan, Oo. Yung patay, pagdadasalan daw. Pagdasal. Oo. Okay. Maya, malis na po sila. Sino siya? Siya mismo, si Garma? Si Colonel Oo, Garma? siya po. At saka yung mga niya, mga kasamahan. Colonel Garma, nagawa mo ba yan? Nagawa mo yan? Considering that ikaw Yes, Mr. Chair, kasi almost every night po, umiikot ako para makita ko yung sitwasyon po dun sa area po ng Cebu City. Okay. Binabasa namin yung yung affidavit mo that you have Mr. Chair, bago Yes. yun, with your indulgence, can I just ask Yes, one question? sure. Colonel Garma, ganito yun eh. Ako, alam mo, ayaw ko na ng sugal eh.
kalaban ko ang isabong, kalaban ko ang pogo. Ayoko ng sugal. Illegal man o illegal. Ayaw mo rin, di ba? Ayaw mo ng sugal? Tama ako? Yes po, Mr. Ba't ka naging manager ng PCSO? It's Ha? different. Can I explain Sugal yun eh. again? Huwag na mag-explain. Yes. Sugal yun eh. Because it's for it's a lottery game for... Hindi ano po pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan natin, sugal. Tama ba ako mali? The question kasi po is... Ang You can pinag-uusapan explain. natin, sugal, Colonel Garma. generally, Mr. Chair, yes, ayoko po. Ay, nako. Generally. Okay, yun lang. Yes, okay. Colonel Garma, maikli naman tong affidavit mo. And kanina, nabigla din kami dahil nga meron kaming na-receive na affidavit coming from you. And probably it's just right that we discuss itong sinumpaang salaysay mo. Can you kindly narrate to us kung ano itong mga... Kasi pag binabasa ko, parang Mr. complete... Chair, Yes, point of order. Tapos na po ba tayo sa mga victims ng EJK? Kasi a while ago, the Honorable Manuel was prevented from asking questions regarding that affidavit. So, Mr. Chair, what are we going to do first? Based on the list that I have, the interpellators for the victims or the victims' families, the last was Congressman Dan Fernandez, and then meron pa pala. I'm sorry. I have to correct this record. There are two more interpellators: Congressman Lordan Suwan and Congressman Ray Reyes. So we will proceed. We will continue with the victims, and then go back to the affidavit. So, Congressman Fernandez, can you hold your peace for a while? No problem, Mr. Chairman. I just thought that I'm the last to interpolate, Yeah, and that's the reason why I it's my asked bad, them, and my then bad. there's no That's- more Mr. Chair. interpolators, and that's the reason why I'm going to open up the affidavit that we just received Okay, just this okay. moment. Mr. Chair, Yes. there's a request that if we already finished in interpolating the victims, if they could be able to go, Mr. Chair. That's the request. I guess. don't know. Yes, I guess. I think it's the Rise Up Philippines who took care of them, no, coming here, and will also take care of them going back to Cebu. So we still have two more interpelators for the victims. So this is Congressman Lordan Suwan. So you're going. Mr. Chair, my questions are for Ms. Royina Garma, Okay. not for the Okay, victims. copy. Thank you. And Congressman Ray Reyes. Is Congressman Ray Reyes still around? No, since he's not here then, therefore, that concludes the interpellations on the victims. Then we will now proceed with the affidavit submitted to the Quad Committee by Colonel Royina Garma. In the meantime, the Sir Chair, Family. may we excuse the Yes. the Rise Up and Mr. other victims probably? Chair. Yes, Kasi thank- iba na po yung topic natin that is ngayon. correct. Yeah. Mr. Chair, can I... Thank you. Before they go, can I make a statement? Just brief, sir. Sige, make it brief and Yes, short. sir. Ha? Sa tanan biktima, katong panahon nga ako Tagalog, si in Tagalog. Speak to Bisaya them. kasi kasabot sila Bisaya, sir. Yeah. Katong tanang biktima, wala na ako control tanan na akong tao. Yes, it is true, I am the city director. But lahat ng station commander are also tasked to implement the war on drugs. Merong mga station commander in charge. Now, pangutanan ninyo, ang sa ako gibuhat as city director. During that time, tanan sila, ginahatagan na mong seminar, ginatudluan na ako. Kapag abot na ako sa Cebu City, talaga wala good sila kabalo. Unsa ang pagbuhat, unsa buhaton. That is why,
pag nainahitabo sa inyo ha, at it appears na mga pulis na ako ang involved, ginatas ang NBI to take cognizance so that kung sakali man ang resulta ng investigasyon is not favorable sa inyo, at least sasabihin ninyo the investigation is fair. So I always, the crime scene is always open for the NBI to take cognizance. And nandun po palagi yung aming crime lab, which is a separate unit, which is not under my supervision and control po, to take cognizance the crime scene. Yun po yung nangyari po sa Cebu. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao, discretion. At nakita ko rin naman na ginamit na nagkakamali. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case, pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene, which is not under my control ang crime scene. Separate unit mo humahawak niyan. Then I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Okay, salamat, Colonel Garma. Mr. Chair, So, Mr. Chair. Yes, I Congressman Abante. want to appreciate Colonel Garma for apologizing. No? But I just would like to correct her. Because she said a moment ago that she believes in the constitutional right of these victims. Now she is saying that they know the rules of engagement. What rules of engagement are you talking about here? The fact is this, Colonel Garma. Your men, and that includes you, violated the constitutional rights of these people. Now, that is not the rules of engagement of the Philippine National Police. If that would be the rule of engagement, then this committee will amend and look at the rules of engagement, because that is wrong. The rules of engagement of the police must abide with the constitutional right of every victim. Yun lang, Mr. Chair. Okay, salamat, Congressman Abante. So tapos na po yung ating pagtatanong sa ating mga pamilya ng biktima sa EJK. And with that, I'd like to thank Rise Up Philippines and Attorney Conti, Attorney Colmenares, at dito po sa ating mga pamilya ng biktima. Yes, salamat din po sa Quad Committee. Maari po bang i-recognize din namin yung ibang pamilya na sumama po kaninang umaga at yung iba po sa kanila ay nandirito pa ngayon para po ma-recognize lang po. Salamat. Sige po, pwede pong tumayo ang mga pamilya ng biktima. Kanina po ba sila dyan? Opo, kayo na po. Kayo po ba'y nakakain? Meron hong pakain na pinabigay si Congressman Dan Fernandez. So maraming salamat po sa inyong pagpunta rito. At kung magkaroon pa ho ng isa pang pagdinig tungkol sa usapin sa EJK, inaasahan po namin na kayo po'y babalik. Maraming salamat. Thank you for coming. So we will now proceed with deliberations on the affidavit submitted to the committee by General Manager Rowena Garma. So 1 minute suspension.